Sabi nila hindi na makukompleto ang isang okasyon kung walang inuming alak hanggang sa malasing at abutin na magdamag. Ngayon yung mula dito. Sa Pilipinas, ang beer ang isa sa mga pinakakilalang inuming alak ng mga Pinoy na ipinakilala pa sa panahon ng Kastila at naging parte ito ng ating kultura. Kapag sinabing beer, maiisip at masasabi mo kaagad ang brand na Ganito tayong mga batang San Miguel. alam mo ba na bago pa naging popular ang San Miguel Beer sa Pinas, may mas nauna pa pala at kilalang brand ng beer noong dekada 60. Pero what if nalaman mo na ang presyo ng isang bote nito ay nagkakahalaga lang naman ng 35,000 pesos? Today ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa most expensive bottled beer dito sa Pinas. And for the first time, di umano may kinalaman ang San Miguel Beer kung bakit nawala ang unang beer brand na ito. And you won't believe, mayroon daw itong madilim na kasaysayan. First, let me give you a brief context. Ano nga ba ang beer? Ang beer ay isang inuming alcoholic beverage na gawa sa pagbuburo ng mga pangunahing sangkap na tubig, malted barley o ibang mga grains, hops at yeast. The fermentation process converts the sugars in the grains into alcoholic carbon dioxide na siyang nagbibigay ng alcohol at carbonated sa beer. Siyempre sa Pinas, hindi ka pwede makabili ng beer sa mga tindahan kung wala kang dalang basyo ng bote o deposito nito. Pero what if nalaman mo na ang presyo ng isang bote nito ay nagkakahalaga lang naman ng 35,000 pesos. Anong klaseng bottled beer ba yan at ganyan talaga kamahal? The Halili Beer produced by FF Halili Enterprises noong 1960 ay isang malakas na katunggalin ng San Miguel Beer in the Philippines beer market. Ang Halili Beer din ang naging pioneer local beer sa Pinas na nagkakahalaga ng piso kada bote nung panahon na iyon. Diba parang ang sarap bumalik sa nakaraan? Itinatag ni dating Bulacan Governor Fortunato Halili ang Halili Beer Enterprise at maliban sa main product nila na Halili Beer, gumawa din ng kumpanya ng ibang mga inumin tulad ng Red Rock Beer at Body Beer na naging popular sa mga Pilipino. Ang kasikatan ng Halili Beer ay bumaba pagkatapos ng pagkakasakit ni Governor Fortunato na humantong sa espekulasyon na ang San Miguel Beer ay madiskarteng binili ang brand ng kumpanya. And for the first time, di umano may kinalaman ang San Miguel Beer kung bakit nawala ang unang beer brand na ito. Ayon sa kwento, pinagbabasag daw ng San Miguel Beer ang mga bote ng Halili Beer para tuluyang mawala at makalimutan ito sa market. Kagaya sa paglimot mo sa ex mo. 7, 98, 99, 30, 31, 42. Gayunpaman, ang tagumpay ng San Miguel Beer ay resulta ng kombinasyon ng tamang negosyo, marketing strategies at pag-unlad ng kanilang produkto na hindi nasabayan ng Halili Beer at naging biktima ng pagbabago ng market. Well, kung ano man ang totoong nangyari, ito ay spekulasyon lamang at walang matibay na ebidensya. And Halili Beer left a lasting legacy. Today, its rare bottles are highly collectible na may ilang kumukuha ng mga presyo na aabot sa 35,000 pesos sa isang bote dahil sa history value at historical significance nito na sumasalamin sa hindi makakalimutang tatak at malakas na impact sa kasaysayan ng beer sa Pilipinas. For me, the legacy left by Halili Beer is a story of effort, competition, and the important role of local business in shaping the beer industry in the Philippines. One thing I learned in life is that kung ano man ang ginagawa mo ngayon na nagbibigay inspirasyon sa iba na mangarap na mas higit pa, matuto ng mas higit pa, gumawa ng higit pa at maging higit pa, then you are creating a legacy. Kahit nawala ng Halili Beer sa market, ang impluwensya nito ay natiling bahagi ng kasaysayan at kultura ng bansa. So, what is your legacy?